Ito tayo guys, tungkol sa kaganapan ng Kim Po ngayon. Ang mga ulat mula kahapon guys ay April 12 ay tungkol sa love team nila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino ay nakatuol sa mga sumusunod sa ngayon. Mga updates tayo sa world tour nila guys ay iniulat na nagsimula na mga rehearsals ni na Kim Chiu at si Paolo para sa kanilang nakatakdang world tour. Sa mga paayuda at kilig naman guys ay ayon sa mga programang Marisol Academy ng DWAR Abante Radio ay may mga bagong paayuda o mga sandaling napapakita ng kanilang closeness na napakilig sa mga fans. At dadako tayo sa mga speculations sa date guys ay yun guys ay yung dito sa atin mga legit na sources guys ay may mga usap-usapan din na nakita makasama ang dalawa sa isang date matapos ang kanilang rehearsals guys na dun naman yung sa kanilang date guys ayon dito sa ating legit na sources na may kasama silang di ng showbiz at nagkaroon ito ng issue about dun sa yung rehearsals kasi nila guys medyo may dating ang gulo. Kasi nga yung kanta ni Paolo Avellino na yung may birit siya alam naman din natin hindi naman marunong si Paolo kumanta. At si Kim Chiu naman guys hindi man siya kagalingan kumanta din. Yung sakto lang ba? Ngayon itong si non-showbiz na Trino ata nila guys ay magaling siyang kumanta. Pilit ata pinapabot kay Paolo yung kanta, yung tone mo. Kaso di makuha ni Paolo ay nagkaroon ng parang ika-cancel niya yung kanta yun. Kaso nga lang, yun ang kanta niya ay yung napasikat sa Kim Pao. Yun yung parang tema timba nila kung bakit mas lalong sumikat yung Kim Pao guys. Kaya we don't know guys if may tutuloy ba nila na pati yung katang yun ay ipapakanta pa ba kay Paolo Avellino or hindi na. Sa trip naman sa Paris context nila guys ay patuloy pa rin usapan ang mga lumalabas na resibo at ebidensya sa kanila naging papunta sa Paris noong nakaraang linggo. Alam naman din natin yun, di ba? Ay yung ito guys ay yung usap-usapan kay Kim Chiu na naramdaman niya yung tense kanyang rehearsals. Naramdaman din niya yung stress at saka pressure. Kasi pati nga si Kim guys ay nakakaramdam din ng ano ba to? Sabi niya malapit na yung Kim Power Tour tapos yung mga kanta may mga matapaas na tono at hindi nila abot. Kaya na ang dami mga fans na nagsasabi na ba't pa kasi ipapakanta to sa kanila? Hindi naman talaga sila singer, hindi acting sila. Diba? Kaya na may tinatawag tayo na kung hindi man kaya ng dalawa, syempre alam mo naman na hindi sila singer. At ang fans lang naman ang nag-request na kakantahin nila yun. Diba? E ba't mo ipapakuha or ipapabirit sa kanila hindi nila kaya? Lalo sila mapapahadres kung ganon. Kasi nga, this is for the fans at saka sila yung bida dito. Kaya yung mga request ng mga fans guys na hindi na kapag hindi kaya or hindi kaya ng boses. Huwag na ipakanta kasi mas marami pang kanta na bagay sa kanila. Dadako tayo si mga topic guys. Ito guys sa mga lalaking naghahabol kay Kim Chiu. Sa kasalukuyan guys na yung April wala mga opisyal na naulat tungkol sa mga bagong lalaking naghahabol o naliligaw kay Kim Chiu dahil ang kanya attention ay nakapoon sa tambalan ni Paolo Avellino guys. Narito ang detalye tungkol sa lalaking na nauunay sa kanya ngayon at sa nakaraan guys. Paolo Avellino. Siya ang kasalukuyang pinakamalaki or malapit na lalaki sa buhay ni Kim.
Noong Pebrero ay kinumpirma din ni Kim na nakatanggap siya ng mga bulaklak ng Valentine's Day ay galing to kay Pao na napadagdag sa spekulasyon ng kanilang relasyon. Sila rin ay naghahanda para sa kanilang unang love team or Love Kim Pao World Tour at magsisimula na ito sa Mayo, guys. Nang sunod naman, guys, is si Sian Lim. Si Sian ay siya ang muling naging seryosong relasyon ni Kim at tumagal na 12 years. Wow! Bago siya naghiwalay noong huling bahagi ng 2023. Bagamat na mga lumalabas ng balita tungkol sa kanilang paghihiwalay hanggang ngayong 2026, wala nang ulat na siya ay muling naghahabol sa aktres. Pero in fairness naman dito kay si Yan Lim ay umahabol siya. Ang daming nakakakita, guys, na kung maaari ay hinahabol na pa rin si Kim Chiu dahil na simuladong wala na si Kim Chiu ay nakaroon din ng di pa kaintindihan yung kanyang mga management, kanyang mga shows at higit sa lahat, guys, ay nawalan siya ng mga fans. Yun po. Pangatlo, guys, ay si Gerald Anderson bilang kanyang unang seryosong boyfriend at dating ka-love team. Nananatili na lamang silang bahagi ng kasaysayan ng career ni Kim at wala ng romantiko o unayan sa kasalukuyan. Ito yung pinakaunang love team ni Kim sa showbiz kaysa si Gerard na pinaka-playboy din sa lahat. At bagamat maraming fans ang nagdanais na makita si Kim na huling umibig, tila mas pinili niya maging mag-focus sa kanyang career bilang Queen of Primetime sa seryeng Dalibay at sa mga international shows niya, guys. Ito pa yung reaksyon ni Paulo dito. Nais mo bang malaman ang higit pang detalye tungkol sa mga reaksyon ni Paulo sa mga issue ito? Ito, guys, sunod natin i-update ito kung gusto niyo malaman yung reaksyon ni Paulo. Ito, pasok. Let ko na, guys. So, bahagi ang mga detalye tungkol sa naging reaksyon ni Paulo Avellino dito, guys. Interesado akong malaman kung paano niya sinasagot ang mga tanong ng media o mga fans lalo na tungkol sa usapang selos o ang kanyang paranaw sa mga naging past relationships ni Kim Chiu, guys. Mayroon bang ibang interview siya dito, guys, ha? Na yung bang tungkol sa mga nag-viral sa mga social media ni Paulo at kamakailan na ito ay tingnan natin yung mga nag-viral na reaction sa mga interviews niya, guys, na patungkol sa mga kwan ni Kim Chiu. Mayroon ilang mga viral na sandali at interviews nitong nakaraang linggo at buwan na naging laman ng social media, guys. Itong kay Paulo Avellino, guys. Yung interview kay Bianca Gonzalez noong April 7 lang. Sa episode na Paano Ba To, naging viral ang kanilang ito na, guys. He said, she said, seasons. Dito ay nagbigay si Paulo ng kanyang pananaw tungkol sa pag-ibig, kung saan sinabi niyang life is too short not to give ours all. Sa isang relasyon, guys, ay nag-viral din ng kanyang obserbasyon na ang mga babae ay matagal na rin gumagawa ng first move sa pamamagitan ng malik na galaw tulad ng eye contact, guys. Reaction sa past heartbreak ni Kim. Sa parehong interviews ay naging usap-usapan ng pagkakarelate ni Paulo sa naging struggle ni Kim sa pag-recover mula sa mga nakaraang reaksyon o relasyon niya, guys. Ang kanyang pahayag na okay lang mag-all out ay hinahangaan ng mga fans dahil tila pinapalakas niya ang role ni Kim Chan. No hard feelings sa press noong February, guys, ay noong press conference ng Dalibay
na-viral ang kanyang pagiging chill sa mga kariling questions tulad sa kanyang real status. Imbes na mainis ay sinabi niyang tanggap ko na parte yan or yun ang industriya. At diretsong inamin na sa kanya galing yung mga flowers na binigay kay King Chung noong Valentine's, guys. Masaya ako na masaya ka. Isang social media post ang nag-viral kung saan tinanong si Paolo tungkol sa reaksyon ni Kim sa kanyang bulaklak. Ang kanyang simpleng sagot na masaya ako na masaya ka ay naging trending praise sa mga Kim Pao fans yan at lalong kumilig na naman yung mga nag-aabak sa kanila dahil in fairness naman kay Paolo, marunong naman din siya sa ngayon. Hindi kaya dati na masyado siya nahihiya. Pero ngayon dahil nandyan man si Kim Chu ay hindi wala nang ganun na hindi na siya yung dati kasi ang lakas ng influential ni Kim Chu sa kanya, guys. Ito sa viral TikTok or price tag trend case naman ay nagkaroon ng makaraang taon ay nag-viral din sila sa mga TikTok dahil sa isang mabilis na interview na kung saan ay tinanong si Paolo kung ano ang pinakmagandang pangalan ng babae. At ito ay sumagot na siya sa pangalan kasi simula sa K. Ang tanong nga ng mga karamihan dito guys, KC ba to or Kim Chu? Alin ba dito? Iba? Kaya sa mga fans na nag-aabang kung ano yung totoong status nila guys ay aabangan natin lahat yan. Ito pa ha, sa pagkalahatan guys, kilala si Paolo sa pagiging mysterious pero protective kay Kim at madalas niyang gamitin ng humors or maikling sagot para protektahan ang kanilang privacy, which is very good naman itong si Paolo kasi masekreto talaga ito. Hindi siya yung dasta-dasta na kagaya ng mga iba na alam mo na, pero ito kasi is she keep her light privacy. Yung na-observe namin kay Paolo at in fairness naman kay Kim Chi is same lang naman sila. Pero there was a time kasi guys na yung mga nag-i-interview sa kanila ba ay pinipilit pinapamin. Yun yung sinasabi nila na nadudulas sila or biglang nadulas si Paolo or biglang hindi naman si Paolo or si Kimi. Ganun yung mga sistema guys. Kaya mga karamihan ay sinasabihan na lang sila na sometimes, hindi mo rin maprotektahan yung privacy mo pag yung mga tanong sa'yo is tutok na tutok ba. At siyempre, hindi mo naman pwede iwasan paminsan-minsan yung mga tanong. Kailangan mo din silang sagutin para sa ganun ay malaman din nila ba. Kahit pasimpleng sagot lang yan guys, Paul. Nakasagot ka na ng maikli lang no? Tapos, it's quite a big question sa kanila kung bakit ang ikli lang ng tanong mo. Pero yung sagot pa. Yung sagot mo sa kanila is dapat tabain mo kasi kailangan nila malaman. Dapat yung maikli lang din yung tanong mo, maikli din yung sagot mo. It means parang malang laman yun eh. Kaya yung mga fans dito guys ay nag-umali sa kanila na sinasabi talaga na perfect ang Kim Pao at marami naman dito nasasabi na which is very true na perfect naman sila. At bago natin tapusin yung ating updates for today guys, please like and share naman po yung ating YouTube channel and also please follow us guys ha, kasi yan po yung inaabangan ng lahat. At shout out muna tayo sa mga senior citizen na palaging nanonood sa ating guys. Maraming salamat sa po kayong kamusuhit na viewers po natin. Always think positive guys and pray to the God kasi yung pagiging positibo ang nabibigyan yan sa ating pang-araw-araw. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.